Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. So, maraming salamat, Hare. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, bago po akong magpatuloy, ay nais ko munang magbigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At gayon din sa 5 Spiritual Mothers, 12 Tribes, 12 Apostoles, na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom. At gayon din sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa lahat ng 70 prophets sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to Purok. At ako'y nagbibigay pugay sa aming mahal na Pangulo o mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siya ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riambunansa, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, live po kami ngayon dito sa Region 2, dito sa Province of Quirino, dito sa bahay ng aming kapatid, si Reyna Merlita Baltasar, at sa lahat ng kanyang pamilya. At gayon din sa aming kapatid yan sa ibang bansa, si Reyna Shirley Del Rosario. Reyna, maayong gabi. At gayon din sa aming kapatid na si Prinsesa Claribel Baltasar, dyan po sa Kuwait. So, mapagpalang gabi, Prinsesa. At sa lahat ng mga hari at reyna, prinsipe at prinsesa. So, ako rin po ay magbibigay ng mga itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro. Walang iba ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. Na tungkol po ito sa kaharian ng Diyos. So, ano ho ba ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos o Kingdom of God? No? Madali pong basahin. Madali pong banggitin. Ang tanong po, naintindihan po ba? No? Kingdom of God. No? Pag ang ibang tao nagbasa nito, pagka mayroong kasing God, sabi nila, mayroong God sa dulo, Kingdom of God. Sabi nila, ay relihiyon yan. No? So, Kingdom of God o kaharian ng Diyos. So, kung ating basahin yan sa banal na kasulatan, sapagkat mahirap pong tumayo dito sa harapan, no? Na kung tayo lang po ay sa sarili lang po natin nakaalaman na hindi po tayo magbase dyan sa plano ng Diyos, ay mahirap po yun. So, kailangan po na mayroon po tayong guide o basihan ito sa plano ng Diyos sa Biblia. No? Na ang sabi nga doon sa Matthew 6:33 na datapwat hanapin mo na ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran,
at ang lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. So napakalinaw, no? Kaharian at katwiran, no? At ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. So kung tanungin natin ng mga ibang mga ngaral, anong hinahanap? No? Kaharian ang pinahanap, pero ang hinahanap ng iba, ang kaharian daw ay mayroon daw sa taas, mayroon daw dito sa puso, no? Kasi kaya yon, mayroon pa doon dyan, kung saan dyan sa ilalim. So, hindi po nila naunawaan. Sapagkat sinabi rin dyan sa banal na kasulatan na sa Matthew 21:43 na aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Napakalinaw, bansa. Meron bang bansa dyan sa taas? Ito ba? Wala, pang nakarating dyan. At ipinangaral dito sa baba na meron palang bansa dyan sa taas. Yung bansa ba kasya rito sa puso ng tao? So hindi. Hindi po ito naintindihan. No? So bakit ginagawa po natin itong mga bagay nito para malaman po natin tungkol sa kaharian ng Diyos? No? So, basahin po natin sa banal na kasulatan na nasusulat sa Matthew chapter 24 verse 14. Pakibasa. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ipinangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy darating ang wakas. Ayan, so malinaw po, narinig po natin na binasa ng ating kapatid, no? Na ipangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Sa sanlibutan, no? Sa pamamagitan ng mga patutuo o patunay. No? Mahirap dito tumayo na susulat ka lang na hindi tayo nakabase sa Biblia. Napakahirap po yun. No? So, ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos tungkol sa kaharian. No? Napakalinaw. Sa buong sanlibutan. Hindi lang po dito sa bansang Pilipinas. Sa buong daigdig. Ito na po yung ginagawa namin sa pamamagitan ng pagla-live. Oh, sabi doon sa lahat ng mga bansa, ipangaral ang ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Para tayo ay makasunod at maintindihan po natin yung plano ng Diyos sa daigdig. No? At kung ating dapat malaman tungkol sa plano ng Diyos sa banal na kasulatan na nasusulat sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Pakibasa. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos. Okay. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. So, anong sabi doon? Na ano ba ang katungkulan ng tao? No? Sundin ang mga utos ng Diyos. Ano po ba ang utos? Ayan eh. Pag dito sa literal yan, maraming utos. No? Anong katungkulan ng tao? Matakot sa Diyos, no? At sumunod sa kanyang mga utos. Yun yung ating dapat gawin. So, ang tanong dyan, dito tayo. Ano ang utos? Yan. No? Ano ba ang utos ng Diyos? So, alamin natin ayon sa kanyang mga plano sa banal na kasulatan na mababasa sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Basa? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan.
alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Okay. Loy? 6 na araw na gagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ayan. So, narinig po natin na nabasa sa banal na kasulatan, no? Na ang sabi doon ay ipangilin ang araw ng Sabat, no? Na ang sinabi diyan ay 6 na araw na ibinigay sa atin, no? Na magtrabaho tayo. At pagdating ng 7 araw ay nagpahinga ang Diyos. Sana makasunod tayo sa kanyang mga utos o batas ng Diyos. Ipangili ninyo ang araw ng Sabat. Ito ang tanong ngayon. Anong araw ba nagsasamba ang mga tao ngayon? Dito tayo. Sabat. Ito. Sa Diyos ito, no? Yan. Sabat. Sa tao naman tayo. Yan. Sabi rito, araw ng Sabat, ang 6 na araw ay ibinigay ko sa inyo. Sabi, di ba? Maliwanag na narinig po natin. Sa 7 araw ay sa Kanya. Sabat. Sa Diyos. Ngayon, sa tao, tanong natin, anong araw ba nagsasamba ang mga ibang tao? Ha? Lagay natin dito, Linggo. Linggo na lang. Linggo. Yan. Dito sa araw ng Linggo, ilang oras kaya sila nagsasamba? Dahil dito, ang sabi dito, 1 araw. Dito kaya sa Linggo, palagay na lang natin, 2 oras. Wow. Sa 1 araw, ilang oras ba? 24 hours. Ang tanong diyan, ilang oras ang ninakaw mo sa Diyos? Ang sabi rito, 1 araw. Dito, 2 oras. So, ibig sabihin, every week, mayroon kang 22 hours na kulang para ma-reach mo yung 24. Sa ilang taon, hindi lang sa 1 buwan, 1 taon, ilang taon ka na nandito. No? Ito ang utos ng Diyos. Sana makasunod po tayo, mga kapatid. No? So ako rin po ay magbibigay din ng binigay ng aming mahal na dakilang guro na tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung mga nakatagong lihim. No? Sapagkat ang sabi doon ay ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos.
At ngayon patutunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Na mababasa sa Matthew chapter 22 verse 23 hanggang 30. Ibasa? Ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo, Okay. na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli. At siya'y kanilang tinanong, na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mangasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nangasawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya'y nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa, at sa pangatlo hanggang sa ikapito. At sa kahuli-hulihan nilang lahat, ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli, ay hindi na mga asawa, ni pagagasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ayan, so narinig po natin na binasa ng ating kapatid na malinaw po na ang tinutukoy sa banal na kasulatan ay ang babae, no? Yan. So ito po ang tinutukoy sa banal na kasulatan. So kailangan gagawa po tayo ng illustration para maintindihan po natin, no? Okay. So, ang tinutukoy ay ang babae na nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid. No? So, ito po ay talinhaga na ginamit ng Diyos kung paano natin mahanapan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Okay, so, talinhaga, no? Paano kaya natin ito mabigyan ng tamang kahulugan? No? O tamang kasagutan? Kung atin po itong, halimbawa, sa literal na babae, no? Na nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid pa, ano po kaya sa palagay nyo, mga kapatid? No? So, malaswa o hindi magandang tignan. No? Piruin mo 7 lalaki, magkakapatid pa. Abay, sabi siguro ng klaseng babae ito, sa dami-dami ng lalaki, 7 pang magkakapatid. No? Na naging asawa ng babae. So, sapagkat ito'y ginamit ng Diyos na talinhaga o parables, para malaman po natin na ang kaharian na inalis sa bansang Israel ay binigay sa isang bansa. No? So, paano natin mabigyan ng tamang kahulugan ito? No? Para maintindihan po natin, ay babasahin po natin sa banal na kasulatan na mababasa sa Proverbs chapter 8 verse 15. Okay, basa? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Okay, para malaman po natin, no? Kung sino itong babae na tinutukoy
sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation chapter 17 verse 18. Ito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagaghahari sa mga hari sa lupa. Ayan. So, itong babae pala na ito, ayon sa banal na kasulatan na nabasa, ay siyang dakilang bayan. No? Yan. Na naghari sa lupa. Na naghari sa mga hari sa lupa. No? So, paano natin malaman na ang asawa ng babae na ito na 7 lalaki na magkakapatid? No? Para malaman po natin ayon sa nakasulat na mababasa sa Proverbs chapter 8 verse 15. Ito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Ayan. So, narinig po natin na naghahari, no? Ang mga hari at nagpapasya, no? Ng kaganapan, no? Ang mga pangulo. So, ibig sabihin, no? Ay ang unang asawa ng babaeng ito ay walang iba kundi ang una ay si Manuel Quezon, no? Yan. At ang pangalawa ay si Manuel Rojas. At ang pangatlo ay si Elpidio Quirino. Ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. Yan. At ang pang-5 ay si Carlos Garcia. No? Ang pang-6 ay si Diosdado Macapagal. At ang pang-7 ay walang iba, si Ferdinand Marcos. No? Ito pala ang asawa ng babaeng ito, na ang sinabi doon na naghari sa lupa, no? Ay mga pangulo. No? At ang sabi doon, ang babae ay namatay ayon sa nabasa sa banal na kasulatan. Bakit po namatay ang babae? Sapagkat namatay po ang demokrasya dito sa Pilipinas. No? Ang tanong, saan po ito naganap? So walang iba. Dito sa bansang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba. Dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ako mahiyang sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Ondok Riam Bonanza. At yan lahat sa dapitan sa aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang chairman ng the Kingdom of God. At sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riam Bonanza. At sa lahat po na sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum S. So sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, sa lahat ng kasama namin na hindi pa po namin nabanggit, ay maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa aming programa tungkol sa
kaharian ng Diyos. So, yun lamang po at mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ang susunod ko naman pong tatawagin ay ang aming kapatid na walang iba kundi si Haring Rubel Baltasar. Hari.